Meron pong burol dyan. Last night yata sa tapat namin kasi burol lang po ito eh. Sa aming barangay. Kasi ang daming tao eh. Tingnan natin. Marami. Di po ba? Dito the other side. Maraming tao. Last night kasi. So, yung kamatayan po, yan po hindi matatakasan ng tao. Kahit ano ang kalagayan mo sa buhay, kaibigan, mayaman ka man, mahirap, o ano man ang kulay mo, ano man ang itsura mo, yung kamatayan ang hindi pwedeng takasan ng tao. Lahat ng bagay dito, baka pwede mo pantakasan eh. Ano po, halimbawa, yung mga asunto-asunto sa mga korte. Kung medyo magaling ang abogado mo, baka maabsuelto ka. Kasi marami po rito, kahit na kumpleto ng ebidensya, pero magaling yung kalaban. May tinatawag silang technical. Ano po yan, pagdating sa korte, marami pong technicalities. Ang batas po, maraming butas yan. Naalala ko nung araw, nang tumakbo po si GMA bilang kongresista sa kanilang distrito sa Pampanga matapos yung kanyang pagka-presidente. Itong si Harap naman, dahil na people's power siya, tumakbo naman siyang uli ng presidente. Ang katwiran ni Harap sa kanyang sulat sa COMELEC, hindi ko natapos ang termino ko, nakakalati lang ako, sabi niya, kasi na people's power nga ni GMA. Tapos nag-file siya para disqualification ni GMA. Yung ginamit niyang batas, yan din ang ginamit ni GMA para ma-disqualify itong si Harap. So kung susundin yung batas, pares yun disqualified, no? So nagdesisyon ng korte, yung COMELEC, bahala taong bayan sa inyo. So, pinalarga. Yan. Sa mga batas na puntong ganyan, maraming technicalities eh. Ang hindi mo pwedeng takasan na yung kamatayan. Sapagkat ang kamatayan po, ayon po dito sa Biblia, ito may hawak kong Biblia, maliit lang, New Testament. Bago tayo papalaot doon sa ganung bagay, tayo muna idudulog sa Diyos o pangingin ng tulong sa Diyos. Panginoon Diyos, sa aming Ama, minsan samahan mo kami ng aming pagbubulay ng iyong salita, sapagkat ang iyong salita ay may katotohanan. Turuan mo kami, buksan ang puso't isip ng bawat isa na nakikinig at nanonood ng video ito. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Ang sabi ng Biblia, itinakda, Hebreo 9:27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay. Once ang kamatayan ng tao. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. After death is judgment. Kasabay po yung kamatayan ng judgment. Kaya sinasabi nilang ipanalangin mo si ganito. Nung araw, mayroong mga karanasan po ako. Dying person. Pinagpapapray nila sa akin. Hindi ko sila pinagpray po antimano. Nag-Bible study ako sa kanila.
After that Bible study, pinag-pray ko, hindi upang mamatay. Nag-pray ako, bahala ang Diyos sa kanilang mga buhay. Sa Diyos ko ipinagkatiwala ang mga buhay nila. Yung mga taong yon, yung isa sabi nila, sabi sa hospital sa kanila, iuwi nyo na po, hintayin nyo na lang ang mamatay sa inyong bahay kasi wala na po talaga ng ano dito yan. So nung naiuwi, pinatawag ako naman ng pamilya at gusto nila ipag-pray ko. Meron naman dito, natutulog na ako, sinundo pa ako. Halos hindi na makahinga, naka-oxygen na nga eh. Senyas na lang ang labanan. Meron namang isang matanda. Sobrang ng tanda. Nagsasalita ako, sinisigaw ako na, yung bibig ko nasa tenga niya. Yan. Binible study ko muna ang mga yan. At pinatanggap ko sila kay Jesus. Pinatanggap ko si Jesus sa kanila. At ipinagkatiwala ang buhay nila sa Diyos. Yung isa nga, sabi niya, yung ginising ako rito sa amin, sabi, tinanong ko sila ano bang gusto niyo mangyari? Sabi ng asawa at ang mga anak, gusto na nila mamatay yung kanilang padre at pamilya. Kasi po, hirap na hirap talaga. May oxygen na. Hirap na hirap pa rin kahit naka-oxygen na. Meron parang gano'n. Nakala ko pag nilagyan kang oxygen, giginawa ang inga mo. Yun iba. Kahit naka-oxygen, hirap na hirap. Kung tatanggalin mo pa yung oxygen, talagang mamamatay na. Kaya meron siyang oxygen. So, pinagdasal ko sila. Diyan mo makikita, kaibigan, sa iba't ibang karanasan, yung kamatayan hindi mo matatakasan. Lahat ng bagay baka pwede mo pantakasan Pero kamatayan, hindi po natin pwedeng takasan. Ang sabi ng Biblia, itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan. Once, after that is paghukom. So once na yung kaluluwa ng isang patay umalis na sa kanyang katawan, dadaretso na po yun sa Diyos na nagbigay sa kanya upang tumanggap na po ng hatol habang siya nabubuhay dito sa mundo. Hanggat nabubuhay po tayo, walang hatol ang Diyos yan. Kasi mahal niya tayo, kaya masama man ang ginagawa mo, kaya mabuti, still, mahal ka ng Diyos. Pero kung mamatay ka, na hindi ka nakapagbalik loob sa Diyos, sabihin, nagsisi, kagaya nung kasama ni Jesus, doon sa nakapako sa krus. Dalawa yun nasa basahin natin dito sa San Lucas 23:34. Dito po 33. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang dalawang salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. 34. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Yung nagpakuha at nagsapala rin sila upang malaman kung alin sa kanya kasuotan ng mapunta sa isa't isa. 35. Ang mga tao ay nakatayo roon. Nanonood, nililibak naman siya ng mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba, iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. 36. Nilabak din siya ng bangkawat.
nilapitan at inalok ng maasim na alak. 37. Sinabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. 38. At nakasulat sa ulunan niya, isa sa wikang Griego, Latin at Hebreo. Ito ang hari ng mga Hudyo. 34. Kinuya siya ng isa sa mga salarin nakabitin at sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. 40. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw ay may pinarurusahan tulad niya, yung pagkapako. 41. Matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito, referring to Jesus, walang ginawang masama. 42. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. 43. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon di, isasama kita sa paraiso. So ito pong eksenang ito, bago siya mamatay, kinilala niya si Jesus, na si Jesus po tagapagligtas. Kaya yung buhay niya, ibinili niya kay Jesus, kahit nakapako po silang tatlo. Pero yung isa hindi, nililibak si Jesus. Kaya nung nangangaral ako doon sa mga may sakit, sabi ko, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Tsaka ako sila pinagdasal at sabi ko, magdasal kayo. Magdasal kayo. Magsisi. Aminin nyo mga kasalanan nyo sa Diyos kako. Ayan. Yung mga pinag-pray ko po ngayon na may mga sakit, namayapa po yun. Maski ang sarili kong ate, nang umuwi po ako sa probinsya, Bible study ko siya. Pinatanggap ko si Jesus sa kanya. Sinabi ko, magsisi ka sa iyong kasalanan. So, tinanggap naman niya ang Panginoong Yesus at nagsisi sa kanya kasi sa sarili niya. Sabi ko, kahit hindi mo masabi, sa sarili mo man lang. Dahil alam ng Diyos ang laman ng ating puso at kaya damdamin, ng ating isip. Namatay din po ang ate ko. Mga ilang araw. Mga 3 days yata. So, bago sila nalagutan ng hininga, yung mamatay na minsan, sabi nga ng Biblia, namatay po sila. Ang kaganda sa kanila, tinanggap po nila si Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Kagaya rin nitong nakapako sa ibabaw ng cross, kagaya nila Jesus. Saka yung isang kasama niya. Yan pong maganda. Hindi mo matatakasan ng kamatayan, kaibigan. Kahit mayaman ka pa. Kahit magpapalit ka pa ng mukha yung tinatakasan yung kaso. Nagpapabago sila ng mukha. O mabago na yung mukha mo. Kung mabago, kung magaling talaga yung mga surgeon. Pero mamamatay ka rin, kaibigan. Kahit doktor ka. Yung singing doktor nung araw sa COVID-19. Ang sabi, lumabas na sa balita magaling na daw. Mga 1 linggo yata, niras na naman nila sa ospital. Hanggang sa mamatay sa ospital. COVID-19. Hindi mo alam kung kailan darating ang kamatay. Kikita nyo po, doktor yun the singing doctor sa UST. Kung pagtanong nyo,
Magaling na, inuwi na. Pero, isang linggo yata, bumalik uli sa UST at doon na nalagutan ng hininga. Hindi natin alam kung talagang hindi mo matatakasan yan, kaibigan. So, ang dapat gawin, habang nabubuhay ka, itong pakinggan nyo po ito sa nang magsimulang mangaral si Jesus dito sa ibabaw ng lupa. Ang trabaho niya mangaral magligtas. Mateo 4. Anong sabi niya sa 17? Ganito nakasulat. Magmula noon, nangaral si Jesus. Ang sabi niya, pagsisiyan ninyo't taligdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit ng maghari ang Diyos. Kaya para pagharian po tayo ng Diyos, magsisi tayo at talikuran yung mga kasalanan. Pero kapag yung sinasabi ko, pinag-pray ko na mga matatanda, may sakit, dying person, wala nang babaguhin dun Kasi nandun na sila sa ganung sitwasyon. Pero pag kaya mo pa, malakas ka pa, kaibigan, yun ang sinasabi ni Jesus, talikuran mo. Basta marinig mo ang salita ng Panginoon, nang utos niya, magsisi ka at talikuran ng iyong kasalanan. Kasi kahit magsisi ka, kahit paulit-ulit kang humingi ng tawad sa Diyos, pero ayaw mo naman tatalikuran yung kasalanan mo, hindi ka rin paghaharian ng Diyos, kaibigan. Sayang lang. Kapag namatay ka, na gano'n ang estilo mo, wala pa. Hindi ka ligtas. Kasi, di mo tinalikuran, may kakayang kang talikuran Oh. Naalala ko yung isang merong pag-aaring bar. Yung lalaki. Nakapaginig sa pangangaral. Siyempre, talikuran ano ba yung bar? Di ba? Kabaret. Nagbebenta ng panandaliang aliw. Club. Beto na yun. Yan ay kasalanan. So, noong una, hindi niya pinasasara yung kanyang bar. Kinalauna, siguro, inipo ng Diyos ang puso niya. Sinara ang bar. Kaya sabi ng mga tao, boss, ba't sinara mo na? Di wala na negosyo, wala na kaming trabaho. Sabi niya, tama na. Tama na. So, binanggit niya kung naging parahan ng Diyos na bago siya dahil sa ganung bagay. So, pinasara niya. Kasi sabi ng Panginoong Yesus, talikuran mo Nakaunawa siya. So, ininto niya ang trabahong ganon. Dapat ganon, kaibigan, ang buhay natin. Pero kung ginagawa mo, yung kagaya nun, halimbawa, may kabaret, so siyempre maraming pera dyan. Lalo na kung marami yung mga trabadora mong babae, mga magaganda. Talagang dodumugin ka ng kalalakihan. Kaya maraming pera. Pero nanaig sa kanya, si Jesus. At talo si Satanas. Dati, meron pa ako narinig sawa na ako paglingkuran ka, Satanas, sabi niya. Kaya si Jesus naman ang paglilingkuran ko. Yun ang maganda. Matagal niyang alipin ni Satanas sa kasalanan. Kaya sabi niya, tama na, Satanas. Kay Kristo naman ako maglilingkod. Dapat maging ganun po tayo, kaibigan. Yan na sinasabi ko. Yung judgment after death, judgment. Pagkatapos na mamatay, ay ang paghuhukom.
So, pag namatay ka, yung katawan mong lupa, pupunta sa simenteryo, wala namang hindi pupunta sa simenteryo eh. Unless na namatay ka sa lunod, hindi nila nakuha yung bakay. Pero karamihan naman, nasa simenteryo. Pero yung kaluluwa mo, kaibigan, aakyat sa langit na nagbigay ng Diyos o binigay ng Diyos, siya pinagamit niya sa iyo habang nabubuhay ka. So, namatay kang hindi ka karapat-dapat sa kanya, ayaw mo eh. Tatanggap ng hatol yung kaibigan. Lahat ng ginawa ng iyong katawan nung nabubuhay ka, yun ang gagamitin ng Diyos sa paghatol sa iyo. Kaya yung buhay mo, nang umalis na sa katawan mo, umakyat na doon sa langit, pumunta na sa Diyos, yun ang tatanggap ng hatol. Habang nabubuhay ka sa ibabaw ng lupa. Yung ginawa ng iyong laman. Yan ang sabi ni Pablo. Kaya kaibigan, hindi pa uli. Yan, nakita niyo buro sa amin. Yan. Ilang araw na yan. Sinasabi ko lang, hindi matatakasan ng kamatayan. Ang kamatayan ay dumarating sa lahat ng pagkakataon. Huwag mo sabihin bata ka, yung iba nasa tiyan pa lang eh. Fetus pa lang, namamatay na. Iba-iba po. Kaya kung pupunta ka sa cemetery, iba-iba rin ang sukat ng nicho. Tandaan niyo po yan kaibigan, hindi pa uli ang lahat. Lalo na sa panahon natin ngayon. Ano po? Magsisi kayo, talikuran ng inyong kasalanan. Sabi ni Jesus, para pagharihan ka ng Diyos. Kaya pag hindi mo ginawa yan kaibigan, hindi ka paghaharian ng Diyos. Pero meron naman maghahari sa iyo, si Satanas. Kasi dalawa lang yan eh. Isa lang ang puso mo. Kumbaga, isa lang yung luklukan sa puso mo. Sinong gusto mong maghari? Ang Diyos o si Satanas? Pag si Satanas, lulukoy ka niya. Ilulugbok ka niya sa kasalanan. Pero pag ang Diyos ang pinaupo mo dyan, success, di ka nga. Bakit? Diyos ang nakaupo dyan. Lahat naman po tayo nagkasala. Na bago lang tayo, nang maturuan tayo na salita ng Diyos at sumampalataya tayo. Roma 10:17. At sumampalataya tayo, yun. Nagkaroon tayo ng pagbabago sa ating buhay. Kaya ang tawag dyan, bagong tao. 5:17 ng Korinto. Wala na yung dati mong pagkatao. Bakit? Inalis na ni Jesus. At ikaw ngayon ay bagong tao. Kung mayroong bagong taon, kailangan maging bagong tao naman tayo, kaibigan. Sige po, hanggang dito na lamang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nawadat na kayo ng video ito, nasa maayos na kalagayan, kaibigan. At kung mayroon pa kayong Biblia, sundin nyo ako sa mga binabasa ko. Sundan nyo ako sa mga binabasa kong talata. Sige po, mahal tayo ng Diyos, tandaan nyo kaibigan, pero marunong din magalit ang Diyos sa mga ayaw sumunod sa Kanya. God bless us all. Bye!